Draymond Green sinabi ang epekto ng pagkawala ni Klay sa Warriors. Kevin Durant ang susi para mag-champion ulit. At Devin Booker ayaw pakawala ng Phoenix Suns. At bago ang lahat, kung bago ka pa lang sa channel na ito, huwag kalimutan mag-like at mag-subscribe. At kung Warriors fan ka, siguraduhin mong tapusin ang video na ito. Tara, simulan na natin. Isang shocking statement mula kay Draymond Green ang gumising sa buong NBA world. Sabi niya, nagtapos na ang isang era ng Golden State Warriors nang umalis si Klay Thompson. Hindi rebuild, hindi transition, kundi end of dynasty. Para maintindihan natin kung bakit ganito kabigat ang sinabi ni Draymond, balikan muna natin kung gaano ka-special ang Warriors dynasty. Ito ang team na pinangunahan nina Stephen Curry, Klay Thompson, Draymond Green. Ang trio na to ang nagbago ng laro sa buong NBA. Small ball revolution, 3-point shooting dominance, unselfish basketball. Resulta, 4 NBA championships, multiple finals appearances, isa sa pinaka-dominant na dynasty sa history. Hindi lang sila nanalo, binago nila kung paano laruin ang basketball. Ngayon, pag-usapan natin ang pinaka-importante, ang pag-alis ni Klay Thompson. Si Klay ay hindi lang shooter. Siya ang defensive anchor sa perimeter, silent killer sa offense, perfect partner ni Curry, at higit sa lahat, bahagi siya ng DNA ng Warriors. Kaya nung umalis siya, hindi lang basta roster move ang nangyari. Para kay Draymond Green, may parte ng Warriors ang nawala. At dito pumasok yung statement niya, "A part of this era ended when Klay left." Ibig sabihin, hindi lang player ang nawala, isang buong era ang natapos. Bakit nga ba ganun kalaki ang epekto? Simple lang, core identity. Ang Warriors ay hindi lang system team, core-driven team sila. Kapag tinanggal mo si Klay, nawawala ang spacing, nawawala ang chemistry, nawawala ang tiwala na built over years, hindi yan napapalitan ng basta-basta. Kahit pa may bagong stars o role players, hindi mo mabibili ang chemistry, hindi mo matuturo agad ang trust. At yun ang sinasabi ni Draymond, hindi na pareho ang Warriors. Ngayon ang malaking tanong, tapos na ba talaga ang Warriors? Kung dynasty ang pag-uusapan, oo, malamang tapos na. Pero kung pagiging contender, hindi pa, dahil nandyan pa rin si Stephen Curry. At habang may Curry, laging may chance ang Warriors. Pero maging realistic tayo, hindi na sila yung dating unstoppable force. Hindi na sila yung team na automatic finals. Ngayon, kailangan na nilang mag-adjust, mag-rebuild ng identity, humanap ng bagong core, at hindi yan madali. Ano ang next para sa Warriors? May dalawang option. Option 1, build around Curry. Option 2, full rebuild after Curry era. Pero kahit anong mangyari, hindi na babalik yung dating dynasty form nila. At yun ang reality na kailangan tanggapin ng fans. At ngayon, sa totoo lang akala na ng lahat tapos na ang chapter ni KD sa Warriors. Pero ngayon, parang nagbukas ulit ang pinto. Bakit? Simple lang, time is running out para kay Curry. Si Curry ay nasa late stage na ng career, pero still playing at MVP level. At alam ng Warriors front office na hindi na sila pwedeng maghintay ng matagal. Kailangan nila ng isa pang superstar, consistent scorer, at someone na kayang tumulong sa playoff pressure, at doon papasok si Kevin Durant. Hindi na kailangan ng introduction, elite scorer, clutch performer, proven champion, at higit sa lahat, perfect fit siya sa system ng Warriors. Pero syempre, hindi libre si KD. Kung gusto siya makuha ng Warriors, kailangan nilang magsakripisyo. Posible na ibigay young players, future draft picks, depth pieces, at dito na papasok ang malaking tanong, worth it ba? Kasi oo, makukuha mo si KD, pero kapalit nun baka mawalan ka ng future. Parang sinasabi ng Warriors, bahala na ang bukas, no? Basta manalo tayo ngayon. Win now mentality. Hindi rin perfect ang move na to. Ito ang mga risk, age factor. Parehong veteran na sina Curry at Durant. Injury concerns. Alam natin history ni KD, chemistry issues. Yes, nag-champion sila dati, pero hindi rin perfect ang relasyon nila noon. At pinakamalala, kapag nag-fail ito, posibleng rebuild disaster ang Warriors, walang young core, walang picks, at matatandang players. Ito ang pinaka-critical na part. Gusto ba ni Kevin Durant bumalik? Kasi kahit gusto ng Warriors, kung ayaw ni KD, wala rin. At base sa mga reports, tinanggihan na niya dati ang reunion. Posibleng dahilan, gusto niya ng sariling legacy. Ayaw na niya bumalik sa super team narrative. O baka gusto niya ng bagong challenge. So ngayon, hindi lang ito Warriors decision, ito ay KD decision. At ngayon, ayon sa latest reports, malinaw ang mensahe ng Phoenix Suns. Hindi available si Devin Booker kahit anong mangyari. Kahit pa sabihin mong mag-offer ang Warriors ng malaking trade package,
hindi sila interesado. At ang mas matindi pa, mismong ownership ng Suns ang nagsabi na gusto nilang manalo kasama si Booker, hindi kapalit niya. So ibig sabihin nito, hindi lang ito simpleng trade rumor denied, statement ito ng direksyon ng buong franchise. Bakit untouchable si Booker? 1. Franchise player siya. Si Devin Booker ang mukha ng Phoenix Suns. Hindi lang siya scorer, siya ang identity ng team. 2. Prime years pa niya. Hindi pa siya pa-decline, nasa peak siya ng career niya. So bakit mo nga naman ibibigay ang ganitong klaseng superstar? 3. Walang kapalit na sapat. Real talk. Kahit pagsamahin mo ang multiple players plus picks, mahirap pantayan ang value ni Booker. 4. Ayaw mag-rebuild ng Suns. Hindi sila rebuilding team. Gusto pa rin nilang makipag-compete sa West at si Booker ang susi doon. Ngayon, dito na papasok ang masakit na realidad para sa Warriors fans. Isa na namang superstar ang hindi nila makukuha. Isa na namang pagkakataon ang nawala para tulungan si Curry. Alam natin, habang tumatanda si Stephen Curry, mas nagiging urgent ang kailangan ng Warriors na magdagdag ng superstar. At si Booker sana, perfect fit, scorer, pwedeng second option. Pero ngayon, wala na. So ang tanong, may plan B pa ba ang Warriors? Kung hindi si Booker, sino? Posibleng bumalik ang usapan kay Kevin Durant o kaya naman si Kawhi Leonard kung maging available, or mag-focus sila sa depth instead of one superstar. Pero eto ang problema, hindi lahat ng superstar gusto umalis sa team nila at hindi lahat ng team open sa trade. So pwedeng mangyari, mapilitan ng Warriors na i-maximize na lang ang current roster or gumawa ng smaller but smart moves. Ito ang masakit pero totoong sitwasyon. Hindi lahat ng problema na susolusyunan ng blockbuster trade. At para sa Warriors, maaaring kailangan nilang tanggapin na hindi na ganoon kadali ulitin ang dynasty nila. Meanwhile, ang Suns naman, pinapakita lang nila na loyalty plus stability ang priority nila. So ngayon, gusto kong marinig ang opinion nyo. Tama ba ang Suns na hindi i-trade si Devin Booker? O sayang ba ang opportunity kung sakaling may malaking offer? At para sa Warriors fans, sino ang gusto nyong maging plan B? At ang reunion ni Curry at Durant ay makes sense. Pwedeng magdala ng championship, perfect sa win now timeline. Pero risky, depende kay KD at pwedeng sumira sa future ng Warriors. Anong tingin mo? Gusto mo bang makita ulit si KD sa Warriors? Or mas okay na i-build na lang nila ang future? At ang panghuli, ngayon gusto kong marinig ang opinion nyo. Tapos na nga ba talaga ang Warriors dynasty? O may chance pa silang bumuo ng bagong era? Comment nyo sa baba. At kung gusto nyo ng ganitong NBA updates at analysis, like, subscribe at follow nyo na ako. Peace out!